And meron pong statement si Vice President Sara Duterte. Basahin ko na lang din po, sir, if you wanna Sige po. comment po. Sabi niya, dapat daw, regarding po dito sa investigasyon, o lahat sila dapat, hindi lang yung mga contractors, dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binanggit ko noon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila, mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghahati-hati noong budget ng Pilipinas. If you wanna comment, sir. Ang comment ko po, masyadong mababa naman yung tingin ng Vice President sa Kongreso. Kung sinasabi niyang dalawa o ilang tao. Ang nag-a-approve po ng budget, ang buong Kongreso. Siguro po kung tinutunghayan nyo ngayon, kung pinapanood nyo, last Monday and last Wednesday po, wala naman po ako nakitang nando si Speaker o si Saldico. Ang totoo po, buong Kamara pagkatapos pupunta sa Senado tapos may BICAM, yun po ang bumubuo ng budget. So siguro po yung kinakalat ni Vice President na yan, mukhang lies na naman po, mukhang kasinungalingan. Para siguro pagtakpan niya yung ibang mga kapalpakan niya. Lagi na lamang kapag may issue sa kanya, ang ituturo niya, Kongreso na rin di ba? Siguro dapat niya sagutin saan napunta yung confidential fund, di ba kung bakit masama ang performance o malami ang performance ng DepEd during her time. Wag niya nang idama yung buong Kongreso para pagtakpan po yung ganong mga kapalpakan niya. Ang Kongreso po nananahimik and every time na meron siyang magiging problema, ituturo niya lagi yung Kongreso. So parang mali naman po yun. Thank you, Chairman. Salamat po. Salamat, Marian. Next is Haji Camino from Brigada. Haji. Hi Kong, magandang umaga Hi, po. good morning po. Kong, in relation lang po dun sa flood control projects, of course we saw the President na bumisita nga po on site no, sa isa sa mga sinasabing project and it appeared na wala nga pong nakita. So, ang tanong ko po, tingin nyo may pananagutan dito yung Department of Budget and Management and tingin nyo po ba nagkulang po sila sa oversight? Maari po, alam niyo nung last Monday during the appropriation briefing, mapapansin niyo, naitanong ko rin po yan, meron ba kayong kopya ng General Appropriation Bill na nanggaling sa Kongreso? Yung version po namin, papuntang Senado, meron daw. Meron din siyang kopya nung GAANA, the enrolled bill na, meron din daw. So, tinanong ko sa kanya kung meron bang variance and meron. Ah, Dapat siguro tinignan nilang maigi dyan yung DBM kung talagang na-implement din ba yung project. Pero tingin ko sama-sama na this is a very complex problem na rin po di ba? So, sa investigasyon natin lalabas yan. Ayoko rin magsalita masyado ng may pananagutan. Baka pagdating ng investigasyon, ma-preempt naman yung mga agency na papangalanan natin. So, siguro in a 2 weeks time po, malalaman natin kung ano yung totoong nangyari dito. Opo. Tapos dito naman po sa issue nung sa isang alkalde, of course nabanggit niyo na po kahapon na kung na you support yung pahayag po ni Congressman Richard Gomez ukol ho dun sa alkalde na nagsasalita tungkol dun sa flood control and of course sa ilang mga congressmen. Tingin niyo po ba sa mga ganitong pagkakataon since na kahapon na adopt na rin po sa plenary no na yung House Tri Committee. Yun po ba yung dapat na proper venue na lang para doon sa mga allegation ni nung mayor na yon kung sino man po yon? At kumbaga dapat bang dumalo na lang siya, i-invite po siya na dumalo doon sa hearing ng TRICOM para for once doon na lang po niya isiwalat yung mga nalalaman po niya? Tama po, siguro tamang venue rin naman yung TRICOM para ilahad niya kung ano man yung nalalaman niya. Alam niyo, sinabi ko na kanina sa simula sana wag itong magamit ng mga nakatunggali ng mga congressman dahil ang pangit naman pong tignan, naaakusahan mo yung congressman o kung sino man yung may proyekto na yan nang wala kang tamang ebidensya. Ako naniniwala po at sang-ayon ako sa sinabi ni Congressman Richard Gomez na baka mamaya marami lang nagawa yung congressman doon sa syudad niya. Pero etong TRICOM ano na to magandang venue na po ito. So kung merong
kung merong evidence yung alkalde na yon na in regards dyan sa flood control, kung merong mang sabit na congressman, contractor o yung government agency, DPWH, ilabas nyo na po, hindi yung sa social media lagi. Kawawa naman yung congressman at kawawa rin naman yung mga napapangalanan niya. In general, bugbog na bugbog ho eh. So, kasi si Kong Benny Abante po, napangalanan na rin po niya si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Yung mga ganong statements po against the House members, kayo din po ba ay naiinsulto? Kasi si Kong Benny sabi niya nakaka-insulto raw po ito at sinisira din po yung integridad ng House as an institution. Tama po yun. Dahil imagine mo naman, laging sinasabi, ang congressman, kung talaga nang wala naman pong kinalaman yung isang congressman at ayaw mong pangalanan, imagine mo, pag uwi niya naman, meron din pong mga pamilya yan, meron pong mga kamag-anak na nasasaktan din sa isang akusasyon na baseless naman. Di ba? Ako ho, may asawa at may anak, meron akong pamilya, at meron akong constituency rito na ang tingin sa amin, baka akala, sabit kami dyan sa mga flood control kickback na yan. Kaya ang akin dyan, kung merong evidence, sana sabihin na, sino ba yung congressman na yan, sino yung contractor na yan, sino yung agency na sabit yan, para masettle din ho yan at malinis yung taong walang kinalaman dyan. Ako naniniwala po, maraming taong gobyerno na matino pa sa oras na to. Last na lang po, Kong, singit ko lang baka may comment po kayo kasi ang US po hinihiling daw po yung extradition ni Pastor Apollo Quiboloy. As we know, meron din po siyang mga kaso na kinaharap dito sa ating bansa and at the same time sa US. Baka lang po meron kayong comment ko. Ang bigat po ng kasong kinakarap ni Pastor Quiboloy. So, yung hiling naman ng US, yan po dadaan naman po sa process yan, di po ba? Merong extradition treaty at meron tayong korte. Ang pagkakaalam ko po, tatapusin muna yung kaso. Pero at the same time, hindi rin po natin dapat baliwalain yun dahil alam niyo dapat ipakita rin ng bayang Pilipinas na kaya natin magpatupad ng batas at kahit sino, kahit gaano ka mang ka-impluwensya, kahit gaano ka mang kasikat, mananagot ka sa batas ng lipunan. Kaya lahat po dito dapat pantay-pantay ang treatment natin, whether ano ka, sikat kang tao or hari ka dito, sa mata ng Diyos at sa mata ng tao po mananagot ka. So ako po sang-ayon doon, kaya lang dadaan po sa proseso pa rin yan.